good morning. Welcome to my 8 hours uli na trabaho. Yes, 8 hours na naman tayong magtatrabaho ngayon. At meron tayo ngayong reaction video bago ako pumasok sa trabaho. Saan ko ba ilalagay ito? Para naman ako maganda ang kuha. Araw na sumisikat. May araw na tinatamaan ako ang mukha ko. Okay, palitan natin. Parang mali yata yung pwesto ko dito Kasi puro araw na lang. Ito. Ayan, nakakita ako ng magandang pwesto. Babasahin natin ang sabi Ito ay, Dear Palamunin na Mrs., magtrabaho naman kayo nang magkaroon kayo ng ambag sa mister nyo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ayan. Kaya sa mga misis, ito sinasabi ko sa inyo. Na, i-establish nyo muna ang sarili ninyo bago kayo mag-asawa. Kasi kung ang makuha nyong lalaki ay ganito, mahihirapan din kayo, mahihirapan ka din, okay? Kasi napakahirap lalo na, Diyos ko, iasa mo buhay mo dito sa lalaking ito. Ay lalong kawawa kapag tanda mo dahil sabi ko sa iyo, hindi magiging madali yung magiging buhay niyong dalawa, okay? At ito namang sa lalaki, kung ikaw ay ganyan na magiging pananaw mo sa buhay, huwag ka na lang mag-asawa, manatili ka na lang single, okay? Dahil hindi mo kakayanin ang anxiety, okay? May anxiety ka na dyan sa asawa mo na walang trabaho, diba? Kaya nga sabi ko, bago mag-asawa, tanungin muna ang sarili, okay? Kung ikaw ay may qualification pagdating sa lalaking makukuha mo or sa babaeng makukuha mo or sa babaeng gusto mo, sa lalaki or babae, sa kanino man, sa mapapangasawa, okay? Kung ikaw ay may requirements para sa or sa mapapangasawa mo, make sure, make a list, okay? Magawa ka ng listahan ng gusto mo sa kung ano yung klase ng mapapangasawa mo, okay? Pwede tayong mamili ng mapapangasawa natin kung sino ang gusto nating makasama sa buong buhay natin, okay? Kasi ako, kagaya ko, ako may qualification talaga ako ng lalaking gusto ko. Yes, lahat tayo ay may karapatang mamili, lahat tayo ay may karapatang magdesisyon kung sino yung gusto nating mapangasawa. Kung gusto mong mag-asawa ng babaeng may trabaho, then from the beginning, dapat alam mo na yun ang gusto mo, okay? Dapat from the beginning, hindi mo na pinasok yung babaeng yan, okay? Dapat kinilala mo muna yung babae, okay? Sabi ko nga, sa mga mag-aasawa dyan, okay? Gumawa kayo ng requirements. Gumawa kayo ng listahan ng babaeng gusto ninyo or lalaking gusto ninyo, okay? Magkaroon kayo ng idea sa isip ninyo kung ano yung gusto nyo, kung sino yung gusto nyong mapangasawa, okay? Kung ano yung mga katangian ng gusto nyong mapangasawa, okay? Kasi imposible namang papasok ka lang sa isang pag-aasawa, wala kang requirements. Lahat tayo may requirements. Lahat tayo ay may choices. Lahat tayo ay merong, anong tawag dito? Merong, yung parang may idea ng kung ano yung mapapangasawa mo, okay? Dahil meron ako nun. Ewan ko kayo Kasi, well, nung unang-una pa lang nung bata pa ako, medyo meron talaga ako niyan. Naligaw lang ako ng landas. Tapos bumalik uli ako sa truck. Yes. Sa truck. Ibig sabihin sa dati kong plano, okay? Ito yung example, okay, ng gusto ko sa isang lalaki, alright? Nung bata pa ako, ang gusto ko sa isang lalaki ay, syempre, sabi ko nga may description ako ng lalaking gusto ko. Sabi ko gusto ko, sa description muna, yung yung, ano tawag dito? Yung itsura niya, okay? Gusto ko, sabi ko kahit hindi gwapo, basta mabait. Kahit hindi kataasan, basta mabait. Yung tama lang ang height, basta mabait, basta responsable. Gusto ko may trabaho. Gusto ko hindi mamas boy. Yung hindi yung bawat desisyon niya ay nakadepende dun sa magulang niya. Gusto ko ay may sariling desisyon at pananaw sa buhay. Gusto ko ay yung nakapagdesisyon ng para sa sarili niya. Hindi yung ang magdedesisyon pa sa kanya ay ang nanay niya or ang mga magulang niya. Ayoko ng ganun. Or mga kapatid niya, okay? Gusto ko ay yung may sariling paninindigan sa buhay. Yun yung requirements. Yun yung karangian na gusto ko sa isang lalaki. Tapos sabi ko, gusto ko ay may trabaho, syempre. Dahil ayoko naman ng lalaking, ako pa ang magtatrabaho para lang buhayin siya, okay? Ayoko ng ganung lalaki. Gusto ko ng lalaking responsable.
yung may stable na trabaho at meron ng ipon, marunong sa pera. Siyempre, gusto ko yung may stable job, no? Alangan naman kunin ko yung lalaking walang trabaho, okay? Kaya nga inaalam ko munang maigi kung yung lalaking yun ay meron bang trabaho at meron ng pera, okay? Hindi dahil sa mukhang pera ako, well, mukha na rin talaga akong pera, yes. Aminin ko man sa inyo at hindi, yes, mukha talaga akong pera. I like money. Yun. Dahil ayoko naman ng walang pera, no? Kasi nakaka-depress ang walang pera, okay? Anyways, yun nga. Sabi ko, ayoko ng lalaking, syempre, may trabaho ngayon, bukas wala na. Or may trabaho ngayong mga buwan na ito, tapos sa susunod na mga buwan ay wala na. Hanggang sa isang taon na wala pa rin trabaho. Ayoko ng ganong lalaki. Syempre, talagang isinulat ko yan, sabi ko sa inyo. Isinulat ko lahat ng katangian ng lalaki na gusto ko. Tapos sabi ko, ayoko rin ng lalaking maraming mga anak sa iba. Okay? Dahil kung maraming mga anak sa iba, itong lalaking ito, tapos, hindi naman pala kayang buhayin yung sarili niya or pamilya namin, bagong pamilya namin, kami. Tapos, may mga anak siyang naiwan doon sa kabilang bahay. Yun. Tapos, isa pa rin niyang susustentuhan yun, syempre, di ba? So, parang another stress lang yung papasukin ko. Ayoko nun. Sabi ko, okay lang kung may mga anak na yun na pangasawa ko, walang problema. Basta kaya niya pa rin sustentuhan yung mga anak niya. Yung responsible pa rin siya na nagagawa niya pa rin yung kanyang mga responsibilidad bilang magulang dun sa kanyang mga anak, okay? May mga sustento kong binibigay dun sa anak niya para makapag-aral yung mga anak niya, para makapamuhay pa rin kahit wala na siya, di ba? Yun. Okay lang yun. Okay lang na may anak siya, okay? Ayaw ko din ng lalaking, anong tawag doon? May asawa. Ayaw ko ng lalaking divorce na, yung parang close pa rin siya dun sa asawa niya, na parang asawa niya pa rin yung asawa niya, kahit hindi naman. Yun talaga yung isinulat ko sa sarili ko, sa katangian ng gusto ko sa isang lalaki. Walang problema kung divorce sila, pero hindi yung parang mag-asawa pa rin sila. Yun, yung parang super sweet pa rin, super close pa rin sa isa't isa, nag-check-in pa rin ng mga, I'm just checking on you, gusto ko lang malaman kung okay ka ba, ganyan. Hello, bakit i-check mo yun, hotel ba yan? Yun. Ayoko ng ganun. So, talagang sabi ko, ayoko ng ganung lalaki kasi hindi kami magkakasundo. Iwanan ko talaga. Bahala siya, doon na lang siya doon sa asawa niya, bumalik siya doon sa asawa niya. So, ganun. Ayoko ng ganun. Tapos sabi ko, gusto ko ng lalaking may pera. Siyempre, kasi kung wala siyang pera, mahihirapan ako. Kaming dalawa, kaming tatlo, kung magkaroon pa kami ng anak, di ba? O yung mga anak namin, mahihirapan kami. Siyempre, gusto ko ng lalaking marunong sa pera. Kagaya nga ng sabi ko, kasi kung hindi siya marunong sa pera at marami siyang utang, marami siyang mga sinisimulang mga activities na hindi naman niya nasusustentuhan, ay Diyos ko, hindi rin kami magkakaigi. Talagang hindi talagang ganun ang mangyayari at hindi talaga yun ang gugustuhin kong makasama sa buhay. Ayaw ko ng lalaking syempre nananakit, tapos babaero. Diyos ko, isa pa rin konsumisyon yan. Kasi ang main goal ko talaga sa buhay is, sabi ko sa sarili ko, sinulat ko yan, ayaw ko ng stress. Ayaw ko ng malaking responsibilidad. Ayaw ko ng isa pang sakit ng ulo ko, okay? Hindi ako nag-anak ng isa lang para lamang lasapin ang stress ng buhay, okay? May dahilan kung bakit isa lang naging anak ko sa buhay, okay? Dahil ayokong ma-stress sa buhay. Kasi kung marami akong magiging mga anak, magiging stressful talaga yung buhay. Alright? Lalo na kung hindi mo matuturuan ang sarili mo at ang mga anak mo na maging maayos. Okay? Mahirap ang pumasok sa isang malaking responsibilidad, malaking pamilya. Dahil kailangan kapag meron ka malaking pamilya, kailangan maging mabuti kang ehemplo para sa mga anak mo. Okay? Maging mabuti kang character sa iyong mga anak. Okay? Hindi lang sarili mo tutulungan mo, kundi yung lahat ng mga anak mo tutulungan mo sila sa mga panahon na hindi pa nila kaya. Okay? Yes, ganun. And ano pa, sabi ko ay, ayoko ng lalaking, yung ang daming bisyo. Diyos ko, yun na nga, babae, bisyo din yan eh. Sugal, alak, sigarilyo. Okay lang kung meron siyang bisyo na afford niya. Walang problema, okay? Afford niyang bumili ng sigarilyo, that's fine. And manageable naman yung sigarilyo niya, that's fine. Yung pa isa-isang stick lang sa isang araw. At pera niya rin ang ginagamit niyang pambili ng sigarilyo niya, that's fine.
or nagiinom, wala nang problema. Basta yung inom niya is manageable. Sabi ko nga, nagiinom siya, manageable at afford niya, walang problema. Pero yung sugal, medyo talagang, yan ang pinaka-no-no ko. Sabi ko, ayoko ng lalaking nagsusugal, syempre. Kasama yan sa isinulat ko. Sabi ko, ayoko ng lalaking ganun. Kasi isa ko yung magiging kargo sa buhay. Kahit pa sabihin na manageable yan, kasi ang sugal, delikado yan pag na-addict ka. Yun. Talagang sabi ko, no, hindi yan ang gusto kong lalaki. At ayoko din ng lalaking, syempre yung hindi gusto ng anak ko, diba? Ako, may anak ako eh. Syempre kailangan, gugustuhin niya yung anak ko. Yung parang ituturing niya rin na anak din niya. Yun talaga yung sinabi ko sa sarili ko. Yun ang lalaking gusto ko. Kaya ganun, okay? Kung ikaw ay may anxiety, sabi ko nga, kikilalanin mo ang sarili mo, aalamin mo sa sarili mo kung ano yung ayaw at gusto mo sa buhay. Kung ano yung kahinaan at kalakasan mo sa buhay. Kung ano yung mga bagay na hindi mo gusto at gusto mo sa buhay. Aalamin mo yan sa sarili mo, okay? At sa pagpili ng mapapangasawa, ganun din. Aalamin mo din sa sarili mo kung anong klase ng mapapangasawa mo ang gusto mong makasama habang buhay. Okay? Kailangan ay meron kang choices. Kailangan is meron kang listahan. May preferences ka pagdating sa mapapangasawa mo sa buhay. Walang masama na magkaroon ka ng idea ng preferences pagdating sa mapapangasawa mo dahil, bakit? Buhay mo at kinabukasan mo ang nakataya dyan. Hindi ka susugal sa isang lalaking walang pangarap sa buhay, okay? Hindi ka susugal sa isang lalaking hindi mo alam kung anong kahihinatnan mo sa pagdating ng panahon. Na pagdating ng panahon ay pareho kayong walang mangyari sa buhay ninyo. Nasa mga kamay mo yun, nasa desisyon mo yun sa buhay. Okay, kung pipiliin mo ang lalaking walang pangarap sa buhay, mag-iinom, babaero, walang trabaho, kita mo na yung future mo pagdating ng panahon, okay? Kahit hindi mo pa yan nakikita, sa pagtingin mo pa lamang sa kanya, sa ginagawa niya, sa nangyayari sa kanya, na wala siyang trabaho, kontento na siya na walang trabaho, nandun lang sa bahay niyo, kakain, tutulog, magagawa ng simpleng sideline para lang makakuha ng pagkain, sapat na. Hindi ganun ang buhay, lalo na kapag meron kang asawa at mga anak, okay? Lalo na kapag may mga maliliit ka mga anak at nag-aaral pa sila, talagang kailangan mong kumayod at maging responsable para sa mga anak mo, okay? Iisipin mo yung kinabukasan nila. Hindi pwede na, bahala na. Wag nang ang tawag dito, yung parang bahala na pag-aaral. Wala kang plano talaga sa pag-aaral ng mga anak mo. Wala kang plano dun sa kung anong mangyayari sa mga anak mo pagdating ng panahon. Hindi mo alam kung sila ba yung makakapag-elementary or high school. Hindi ganun. O wala kang plano pag nagkasakit ba yung anak mo, ganyan, ganyan. Paano pag nagkasakit yung anak mo, ganyan? Paano mo siya may ipagamot sa ospital? Paano mo siya dadalhin sa ospital? Saan ka kukuha ng pera? Anong pagkukunan mo ng pera? Hindi ganun. Tapos makikita mo yung asawa mo nagiinom pa, inom-inom lang, sarap ng buhay, walang trabaho. Girl, sa simula pa lang, kita mo na yan. Okay? Simula pa lamang. Sa una pa lang, kita mo na yung kinabukasan at magiging kinabukasan mo pagdating ng panahon. Kung kita mo nang siya talagang unemployed, buong buhay niya. Paano mga bayarin nyo sa bahay, upa nyo, tubig, kuryente, pagkain, pamasahin nyo pagpunta sa trabaho, yung mga ganun. Or pag nagkasakit kayo, paano pag nagkasakit kayo, di ba? No. Kita mo na yan eh. Ikaw ang magdidesisyon yan kung ipagpapatuloy mo pa rin ang buhay na ganun. Kapag ipinagpatuloy mo ang ganung buhay, syempre, yun yung future mo. Itinakda mo na yung future mo. So, yun ang masasabi ko sa inyo. Kaya sabi ko nga, piliing mabuti. Nasa mga kamay nyo ang magiging desisyon nyo sa buhay. Kung ano yung magiging buhay nyo sa pagdating ng panahon at sa hinaharap. Alright? So, yun lang. Papasok na ako sa 8 oras na trabaho. Bye! Okay. Oh, cheese. Okay. Cream cheese.